Ang karugtong ng nakaraan, biglang sinuntok ng ating bida ang gwardiya na hamarang sa kanya, maghintay ka pa ng kaunti si Orion. Bulong ng ating bida, at tuluyan nang pumasok ito, duguan bumaksak at walang malay na mga gwardiya, at siguradong akong ito ang lugar, bulong ng ating bida. Samantala sa loob, hehe, hello si Orion. Sabi ni Dongsong na kumaway pagkapasok nito sa loob ng kwarto, na bigla naman ang nakaupo sa kama na si Orion, ha? Sino ka? Hehe, sino sa tingin mo ako? I'm your oppa who loves you oh, so terribly of course, sabi ng hanggal na si Dongsong, opa. Sambit na kinakabahan si Orion, tama. Ang opa mo, sabi ng hanggal na si Dongsong at unti-unti lumalapit ito, pero hindi ikaw si Tae-san opa. Kinakabahan na sagot ni Orion. Ano? Si Tae-san opa. Don't tell me siya ang naunang nagmarka sa'yo ang bastard na yun. Sabi ng hanggal na si Dongsong, at sabay haplos ng daliri nito pababa sa braso ni Orion. Oh, as expected iba lang talaga ang mga sikat na idol. Sabi pa nito at sabay upo sa tabi ni Orion na humahaplos pa rin ang isang kamay at ang isang kamay ay nakaakbay na. Gulat na may kahalong takot si Orion pero nilakasan nito ang loob, lumayo ka sa akin. Pasigan nito sinabi at sabay tulak nito sa hanggal na si Dongsong. Nalalong ikinagalit ni Dongsong, tarantado ka. Bigla nitong sinampal si Orion, nang ubod ng lakas at napahiga ito sa kama sa lakas ng sampal ni Dongsong. How dare you touch me, sinusubukan ko ito tapusin ng tahimik. Ikaw, baliw ka. Galit na sinabi ng hanggal na si Dongsong, huhuho, opa. Tae-san opa, iyak naman si Orion. Natatakot ito sa maaring mangyari sa kanya kaya ang nasa isip niya ay ang ating bida. Hindi alam ng hanggal na si Dongsong na may sekretong CCTV ang tusong hanggal na CEO, at tuwang-tuwa na palihim siya pinapanood nito. Hahaha perfect personality ang bastard na yan. Sabi ng hanggal na CEO. Ganyan din si Hang Nim, yung lalaking yan. Isa siyang psycho. Sabi naman ng kapatid ng CEO, na hanggal din. Para siyang aso na kayang pigiling ang dumi. Katulad ng mga sabi-sabi. Karaniwang sinasabi niya na siya ay isang hayop na kayang humawak sa mga pangunahing pangangailangan nito, at habang tuwang-tuwa ang mga ito sa pinananood, at hindi nito namalayan na may tao sa kanilang likuran, nagulat ito nang may biglang nagsalita nag-e-enjoy ba kayo? Sabi ng ating bida, sino ka? Sigaw ng dalawang magkapatid na hanggal nang makita nila ang lalaki, biglang inupakan ng ubod ng lakas ng ating bida ang hanggal na CEO, at agad bumaliktad ito sa upuan, gulat na gulat ang kapatid nito na hanggal din. Anong nangyayari? Bulong ng hanggal. Tapos ay siya naman ang tinignan ng ating bida, at yumigkas uli ang kamao ng ating bida na galit at palapit sa hanggal at nang laki ang mata nito, at siya naman ang inupakan at agad din bumaksak, at nagkalat ang dugo nito sa flooring, walang malay ang isa at ang hanggal na CEO ay unti-unti nagkakamalay, habang ang ating bida ay nakatayo sa harap nila, tinanong kita kung sa tingin mo ito ay masaya, sabi ng ating bida sa hanggal na CEO nang nagkamalay na ito. Shit, pagpipiresuhin ko kayo, lahat kayo ay talunan, nilapitan ito ng ating bida at sinakal ng sabay, nabigla naman ang mga hanggal, ang mabuhay kayo sa araw-araw ay blessing. Na, hindi nyo ba iniisip yun? Habang sabay sekal ng ating bida ang dalawa na nakataas sa ere, at pumapalag dahil hindi ito makahinga, hihiga ka habang buhay. O gagapang ng tuluyan. Sabi ng ating bida, sino ka? Muling sabi nito, hirap na sabi ng hanggal na CEO, kung magbabayad ka para sa iyong krimen, kukunin ka ng langit sabi ng ating bida, sino ka ba? Hirap na tanong ng hanggal na CEO. Ako ang Grim Reaper, at lalong humigpit ang sukal nito. Sigaw ng dalawa na lalo pang humigpit sa pagkakasikal at hindi na ito makahinga, nabubuhay at humihinga, araw-araw ay parang impyerno, sabi ng ating bida, habang tinitignan ang walang buhay ng dalawang hanggal, hihihi lumapit kasi Orion, narinig ito ng ating bida at agad itong lumingon sa CCTV monitor, papatayan ka ng opa mo sabi ng lalaki sa monitor. Agad nakilala ng ating bida ang lalaki. Dongsong hayop ka. Lalo ito nagalit nang makita niya na nahubaran at nakatikip ng kumot habang takot na takot si Orion. Nakareceive ka ng Dark Karma Points, hayop ka papatayin kita.
Sigaw ng ating bida at umitim ang paligid nito. Ang masasamang espiritu ay magbibigay sa iyo na isang evil eyes mula ngayon. Tae-san, opa, huho, narinig ng ating bida ang isang boses, at ang boses ni Seoryeon na umiiyak at tinatawag siya. Sa kwarto hindi namalayan ng hanggal na si Dongsong na nakapasok na sa loob ang ating bida, na tumatagos na ito kahit saan. Iyak, iyak ka pa, sabi ni Dongsong, bakit ginagawa mo ito sa akin? Iyak na sabi ni Seoryeon habang hawak ng mahigpit ang kumot na tumatakip sa kanya kahuberan, sa tingin mo si Jang Tae-san ay pupunta dito para iligtas ka. Akin ka nahihihi, sabi ni Dongsong. Hindi nito alam na nasa paligid na ang ating bida. Walang silbi ang gumanti, kaya pagbigyan mo na ako. Sabi ni Dongsong na samampa ito sa kama. Hindi, sigaw ni Seoryeon, layuan mo ako, ayoko sayo. Muling sigaw ni Seoryeon na lalong nagpanabok sa lalaking hanggal, muli itong sinampal ng paulit-ulit, bitch ang talas ng dila mo ha. Hihihi, panay naman ang sigaw ni Seoryeon na nasaksaktan sa paulit-ulit na sampal nito, maya-maya. Oh, Dong-song, tawag ng boses na ikinagulat ng hanggal na lalaki, at muli, oh. Dong-song, sino ka? Sigaw ng hanggal na si Dongsong, agad bumalikwas ng bangon si Seoryeon habang may luha pa, at nang laki ang mata nito sa takot, nang hitukutang tumayo si Dongsong. Sino kang bastard ka? Lumabas ka, sigaw ni Dongsong na nakaposisyon pa ito para lumaban, habang nasa likod ito ng pinto. Maya-maya ay biglang may samakaw sa leeg nito mula sa likod ng pinto tumagos ang kamay nito, yuk, sigaw nito, at itinaas ng ating bida ang hanggal na si Dongsong kasama ang pinto, at pilit itong kamakawag. Napakarami ng tao ang nagkukunwaring tao sa mundong ito. Nang walang labis na pagsisikap, maaari mong alisin ang pag-aari ng iba. At gumawa ng mga dahilan na kung paano gumagana ang mundo, at ako mismo ay makikipagtalo para dito. Anyway dahil ito ay isang hindi patas na mundo, ay narito ang ilang bagay na dapat kong baguhin. Sabi ng ating bida, habang sikal-sikal si Dongsong mula sa likod nito, habang hirap na hirap itong huminga at pasag ng pasag, habang lumuluha na ito. Inaalis mo ang mga bagay-bagay at balutin mo ng maayos. Na-hypnotize mo na rin ang sarili mo para ang mabuti at masama ay papel na lang sa iyo, at tumagos ang mukha ng ating bida mula sa pinto palapit sa likod ng ulo nito. O Dongsong, ganyan ka, hindi ka pumapayag. Patawarin mo ako, bibigyan kita, ng pera, hirap na sabi ni Dongsong na nakanganga at hindi may galaw ang ulo nito. Pera, magkano naman ang kaya mong ibigay? Tanong ng ating bida, 1 billion won, habang pumapalag pa rin ang mga paa nito habang nakataas sa ere. Ano, 1 billion lang, ganyan lang ba kahalaga ang buhay mo? Iyan lang ba ang kayang gawin ng Ana Group? Sabi ng ating bida, 10 billion, muling sabi ng hanggal na si Dongsong, kahit nahihirapan ito huminga, kalimutan na ang pera, at may mas maganda tayong gagawin. Sabay balibag sa hanggal na si Dongsong kasama ng pinto, hihihi, org. Sabi ni Dongsong habang gumagapang. Ito at pilit na lumalayo, sa hindi nakikilalang ating bida, maya-maya ay ibinaksak ng ating bida ang mga bawal na gamot. Nagulat naman ang lalaki, yang ang mga pinakamamahal mong mga gamot, inumin mo lahat yan mga gamot at isayaw mo ako minsan, kunin mo lahat yan, sabi ng ating bida, hindi. Sabi ng lumuluhang si Dongsong. Pagkatapos nito, hahayaan na kitang mabuhay, muling sabi ng ating bida. Ako ay, nagkamali, please, patawarin mo sana ako, pasiga na lumuluhang si Dongsong. Ang mabisang gamot ay mapait alam mo iyon, at isinubo lahat ng ating bida ang mga table tas at kapsula sa bibig ng hanggal na si Dongsong, nguyain mong mabuti at lunukan ito. At pagkatapos ng pangyayari yun, kumalat sa social media ang pangyayari kay Dongsong. Na naglalakad ito ng hiyubot-hubad at wala sa sarili, kasama ang paghuli ng pulis sa kasong public scandal at pati ang kanilang kumpanya na Ana Group ay naapektuhan na rin. Samantala sa opisina ng Ana Group ay nagwawala sa galit ang kanyang ama, ang mga bastard na yon. Sabi ng president ng ama ni Dongsong habang naririnig ng mga workers sa opisina na may nabasag na mamahaling vase, sa loob ng opisina ng president, nasaan ang punk na yun ngayon? Sabi ng matanda habang dinuduro ang katiwala nito. Sinong bastos ang binigyan mo ng gamot? Tanong ng matanda,
Ang talent ng agency KNB Entertainment, nakabadong sagot ng tauhan nito. Note, sa Korea, maraming nangyayari na ang mga kumpanya ay nanunuhol aka kinuha ng pagkain na ibang malalaking kumpanya o tao at ang mga pagpupulong na iyon ay nasasangkot ng maraming pag-inom syempre, ito ay illegal pero. Natatakot ako. Ang mga gamot dinala doon, muling sabi ng tauhan. Hosted. Kunin mo ang mga bastos na iyan at dalhin dito sa agency. Pasigapan na sinabi ng matanda. Sa tingin ko po, ay huli na tayo. Sabi ng lalaki, ano? Bakit? Huli na. Dinala na po, sila sa police station, muling sagot ng lalaki. Ano? Dahil ba sa drugs? Sabihin mo, pasiga muling sabi ng matanda, dahil po sa breach of trust and embezzlement, at dahil po sa mga pagpapakamatay ng mga babaeng mga mang-aawit noon, sabi ng lalaki. Ano? Damn it. Gulat na sabi ng matandang lalaki, sa department leader you. Opo sir, lahat ng yun narinig ng tenga ko, sagot ng lalaki. Kailangan mong pumunta at kumuha ka ng abogado ko, at tumugon din sa lalong madaling panahon upang manatiling tahimik ang press, utos ng matanda sa kanyang tauhan. Sabi ng lalaki, gawin mo lahat ng hinihiling ko sayo, kailangan nating itigil ito kahit papaano. Muling sabi ng matanda, yes sir. Alanganin sagot ng lalaki, kontaking mo na si Juhyok. Kailangan ko siyang makita, mag-schedule ka para doon. Yes sir, sagot muli ng lalaki, samantala sa condo hotel ng ating bida, habang nakaupo ito sa harap ng kanyang computer. Binasa nito ang mga comment na nag-trending tungkol kay Dongsong. Goodbye o Dongsong, sabi ng ating bida sa sarili habang nakatutok ito sa computer. Narinig kong tumatakbo siya sa paligid at sumisigaw sa gabi na parang baliw. O Dongsong, ikaw ay mananatili magpakailanman sa alaala ng lahat ng tao sa bansang ito, nakauwi na rin ang shock pa rin na si Seoryeon. At nakatulog ng mahimbing sa mga sandaling nahawakan niya ang kanyang kama. Inalis ko na rin lahat ng CCTV recording sa crime scene. Ginamit ng kanyang boss at nakababatang kapatid ang kanilang mahahalagang kontak para pigilang ang paglaki ng isyo, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay malamang na matuno sa paglipas ng mga araw. At impossible ito ma-proceed ng mabilis at harapin ito magpakailanman, at hindi na pwedeng lumabas ito ng walang suot na diaper. Mabuhay man sila, pero ginawa kong halos imposible pa silang mabuhay. Nakatanggap ka ng dark karma points. Masasamang espiritu ay magbibigay sa iyo na isang palakaibigan mata mula ngayon, napaisip ang ating bida. Ilan ba ang lahat ng karma points ang meron? Hindi ito ang katapusan, bubunutin ko ang lahat ng ugat. At tumalim ang mata nito. Samantala sa US, Virginia Felton Hotel Headquarters Building. Hindi mo pa rin siya nahahanap. Saan ba napunta ang lahat ng share natin? Sabi ng lalaking Amerikano na nakaupo sa swivel chair. Bumili kami ng humigit kumulang 20% mula sa isang private equity fund na tinatawag na mga union, at sa palagay ko binili namin ito sa ilang iba pang mga pondo ng sabay-sabay, kaya parang hindi ko maisip, sabi ng Negro Amerikano, nakipag-ugnayan ka na ba sa mga union? Sabihin sa kanila na doblehin namin ang presyo ng pagbili, muling sabi ng Amerikanong puti, maya-maya ay nagbukas ito ng laptop at, maaari mo bang ibigay ang lahat ng share nang hindi inaabisuhan ako? Hindi pa ako nataman ng ganito sa buong buhay ko. Harrison, sa tingin mo ito ay may katuturan? $10 bilyong sa kapital para sa $3 billion lamang nagbago ang may-ari, alam mo. Hindi ako nagnenegosyo na parang baliw para makita ito. Sabi ng lalaking Amerikano, pero, sir, sa tingin ko mayroong isang string ng mga network sa South Korea. Sabi ng lalaki na tinawag na Harrison. South Korea, anong meron sa maliit na bansang iyon? Muling sabi ng lalaki, mula nang maging isang pangunahing shareholder union, ang first requirement has become a major shareholders level protocol for certain people in Korea. Ay turnout ng isang Korean investment company ay may utang ng 1% ng stock ng kumpanya. Sabi ni Harrison, ano? Ibig mong sabihin maari silang maging isang private equity investor? Sagot ng lalaki, dahil sa likas na katangian ng pribadong equity funds, hindi namin matukoy ang may-ari. Sabi ni Harrison, kalimutan mo na iyon. Alamin mo na agad. Maglagay din ng mas maraming taya kay Hillary. Baka sakaling kailangan nating gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno. Got it, sir.
Ako na ang bahala, sagot ni Harrison. Maaaring hindi namin alam kung sino ka. Ngunit papatayin kita kapag sinubukan mong kumain ng libre. Sabi ng lalaki Amerikano sabay lamokos ng papel sa ibabaw ng kanyang office table. Note, ibig sabihin nito ay papatayin kita sa tingin mo magagawa mo lang ang lahat ng gusto mo nang hindi binabayaran ang presyo. Tatanggalin ko yung maskara mo at itatapon ko sa gitna ng disyerto. Samantala sa LOR office building ng ating bida. Robert, nangyaring maganda para sa walang pinipiling short selling. Ipinadala ko sa iyo ang data ng lahat ng mga araw. Ang target ay ang ANA Group ng Korea. Sabi ng ating bida kay Robert. Kung gayon hanggang saan ako pupunta, boss? Sagot ni Robert na nasa loob ng monitor ng computer. Ito ay isang management acquisitions. Sana tapos na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ng ating bida. Yes boss, sisimulan ko na agad, sagot ni Robert, at nang may maalala itong sabihin, nga pala may ire-report ako, ang aming panig sa Felton ay nakipag-ugnayan na sa pamamagitan ng, bigla naman nagsalita ang ating bida. Stock takeover issue ba ito? Yes boss, at balak nilang bilhin ito sa magandang presyo. Sabi ni Robert, mangyari sabihin sa kanila na hindi kami interesado sa management. Gawin itong transparent at patas. Iulat ang katayuan ng negosyo sa shareholder. At sabihin sa kanila na kaya nilang pamahalaan ito. Sabi ng ating bida, at mamulong ito, hindi pa ako nagsisimula sa mga bastos na yan, napakadali lang ito kung ipapadala ang mensahe sa kanila boss. Sagot ni Robert, well, then please take care of it Robert, paalam ng ating bida. I will keep you updated, pahinga ka muna boss, paalam din ni Robert. Matapos silang mag-usap ay tumayo ang ating bida at tumano sa labas ng glass wall, at nag-isip-isip ito, ginawa kitang kaysa sa aking mga lingkod. Dongsong, kung ikaw ay muling ipanganak, hindi mo ako dapat makilala pa. Maya-maya ay tumunog ang intercom nito at nagsalita. Sir, si Manager Hwang Yuntae ng KNB Entertainment ay dumating na po. Please papasukin mo siya, sagot ng ating bida. Agad naman ito pinapasok at nang nasa pinto na, welcome Manager Hwang. Sabi ng ating bida. Agad nagulat ang manager, teka. Ikaw ang. Bahagyang yumoko ang ating bida at ngumiti ito, maupo ka, at itinuro ng ating bida ang upuan, bigla naman nahiya si Manager Hwang. Ah, oo, sagot nito. Nabigla ka ba sa bigla ang tawag? Sabi ng ating bida. Ah, oo, yun. Pautal na sagot nito nang nakatawa at mamulong sa isipan. Joke ba ito? Ang KNB CEO and Director ay inaresto. Sabi ng ating bida. Oo, hindi ko alam kung sino ang dahilan kung bakit nangyari iyon, pero parang mga tao sila na may something against the company, sagot ng nakagiting Manager Hwang. Ako yun. Walang gatol na sinabi ng ating bida, pakiulit. Ano? Gulat na sabi ni Manager Hwang. Ano bang sinasabi niya? Bulong nito na napatulala sa ating bida. Sino ba ang lalaking ito? Bulong sa isipan ni Manager. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo, CEO Hwang. Pakiulit. Ano ang sinabi mo? Napili ka bilang bagong CEO ng MTS Entertainment. Agad na panganga si Manager Hwang at hindi ito makapaniwala sa sinabi ng ating bida. Manager Hwang, natatandaan nyo ba ang sinabi mo kamakailan? Sabi ng ating bida, sorry, ano ba ang nasabi ko? At bigla naalala nito ang kanyang sinabi, gusto ko maging CEO, hindi kumibo ang ating bida at ngumiti. Ito, ang pangako na kakain ka hanggat gusto mo. Sabi ng ating bida, at naalala ni Manager Hwang noong nasa ski resort. Sila, ang Hallyu Wave ay magbibigay sa atin ng hindi maisip na boom. Sabi muli ng ating bida. Note, literal na kahulugan ng wave ng Korea. Ang Hallyu ay tumutukoy sa lumalaking global na katanyagan ng kultura ng South Korean tulad ng K-pop at K-drama. Ano? Gulat muling sagot ni Manager Hwang na hindi pa rin makapaniwala. Ang terminong Hallyu Wave Cultural Ambassador ay magiging trademark. Ang tanging naisagot ni Manager na pinagpapawisan na ito. At magiging bagong global phenomenon ang K-pop, bahagyang itinaas pa ng ating bida ang kanyang mga kamay, sana ay huwag magbago ang isip mo. Muling sabi ng ating bida kay Manager Hwang. Matuling lumipas ang mga araw. Sa liwanag ng kalangitan. Seoryeon, maglakad na lang tayo sa landas ng bulaklak mula ngayon. Kumikita ba ang industriya na entertainment? Habang nakahain ang tasa ng tsaa,
By any chance. Seoryeon ang batang nagsabi magkapit-bahay sila ni Dongsong, di ba? Patuloy na humigop ang ating bida ng tsaa. Natapos ko lahat ng maayos sa pamamagitan ng mga abogado ng Samwoo. Gusto mo ba ang batang iyon? Patuloy na sabi ni Lawyer Joe. Naging maganda din ang ekspresyon ni Lawyer Joe. Ngumiti ang ating bida at sumagot. Para siyang kambal kong kapatid, kaya inaalagaan ko lang siya. Maya-maya, at tama, makabubuting kunin natin ang natitirang law firm. Ano? Lahat ng ito? Sagot ni Lawyer Joe na nagulat. Oo, pakikunin lahat, sagot ng ating bida. They're not going to make it easy. Sabi ni Lawyer Joe. Sabihin mo na magbibigay ka ng 100 billion won sa unang magbebenta, and 90 billion won ang pangalawang magbebenta, napanganga si Lawyer Joe sa halagang sinabi ng ating bida, 100 billion won. You make it sound trivia. Sabi ni Lawyer Joe na pinagpapawisan sa halaga ng sinasabi ng ating bida, ganyan lalaki ang prestige ng Samwoo Law Firm. Sabi ng ating bida, napakamahal niyan. Ang 50 billion ay sapat na. Bahagya na palakas na sabi ng abogado ng ating bida, huwag mag-alala tungkol dito, gawin mo ito sa ganoon paraan. Sabi ni Tae-san, wow, nababaliw ka na talaga, biro ni Lawyer Joe, please gawin mo ito ng tahimik, at kunin mo rin ang posisyon ng advisor. Sabi muli ng ating bida, teka, kahit anong tingin mo ito ay isang traders para sa malalaking kumpanya, sabi ni Lawyer Joe, please don't worry, basta walang deficit. At ang malalaking customer ay maghihintay, muling sinabi ng ating bida, ano? Malalaking customer. Gulat na sagot ni Lawyer Joe, hindi ko hahayaan na saluhin ang apoy ng mapapagkatiwalaan ko abogado, maaari mong itaboy ang mga maaaring magtaksil sa iyo, sabi ng ating bida, may absolute power ba ako? Of course, pero, gusto kong makita mo muna ang listahan ng mga empleyado, ako bilang investor wala nang tanong-tanong, ito ang pinakamataas na priority, tama? Tanong ni Lawyer Joe, oo please magsimula sa lalong madaling panahon, sagot ng ating bida, at this rate. Malapit na bang lumipad gamit ang mga private jet? Muling sabi ni Lawyer Joe, haha. Malamang sagot ng ating bida, mahal kita higit pa sa asawa ko, samantala sa isang international airport, sa isang VIP room, kakaiba ang daloy ng pondo. Extraordinary ang galaw nito. Hindi pa nakikilalang mga pondo ang dumadaloy dito at doon, sabi ng lalaki sa screen monitor, hindi matukoy na pondo. Sagot ng lalaki nasa harap ng monitor habang nakapatong ang mga paa nito sa ibabaw ng lamesa. Nagsimula sila sa tax havens at dumb alloy sa United States, Europe, at Hong Kong, muling sabi ng lalaking nasa monitor. Paano ang sukat? Sagot ng lalaking nakaupo. Ito ay hindi bababa sa 10 bilyong dolyar, sabi ng lalaki sa monitor. Hindi maliit na halaga yan, sagot ng lalaking nakaupo, ito ay matalinong nakatago, at sa wakas naisip ko na sabi ng lalaki nasa monitor. Sa palagay ko hindi sila sumasamba sa ahas na may komplikadong mga sitwasyon. Sabi ng lalaki sa monitor, is it towards child? If not that, the knights. Tanong ng nakaupong lalaki, hindi namin sila matukoy. Ito ay ginawa sa anyo ng isang private equity fund at nilaktawan nila ang ilang hakbang, sinubukan namin na i-track ang kanilang IP address, ngunit walang nangyari, sabi ng lalaki sa monitor. I see, kaya pala. Lord, iuulat ba nating ito sa meeting at siyasatin ang mga bakas ng unang klase? Sabi ng lalaking nasa monitor. Hindi, maghintay tayo ng kaunti pa, malaking pera iyan, kaya mas mabuting panoorin natin. Hindi muna natin kailangang gumalaw para itago ang buntot natin. Naintindihan ko Lord, ito ay isang mahalagang oras. Sa wakas ay tumalikod na sa atin ang agos ng mundo. Kapag ang mga kabataan na bata ay lasing sa kanilang tagumpay iyon ay kapag ibinaksak natin ito, sabi ng lalaking tinawag na Lord, maya-maya ay tumayo ito sa upuan, tiniis ko ang 100 taon ng kahihiyan, at naglakad ito, at tumano sa wall glass. Makipag-ugnayan sa mga tagapangalaga ng altar, mag-ingat at hanapin ang daloy ng mabuti. Sabi ng lalaking tinawag na Lord, susundin po namin ang mga utos nyo Lord. Sabi ng lalaking nasa monitor, pupunta ako sa South Korea sandali, kontaking mo ako sa cryptographic at doon mo ako tawagan, opo my Lord. Sagot muli ng lalaking nasa monitor.
Ang mga araw ng mga itim na pusa at puting pusa na dating ipinagmamalaki sa mga daga ay wala na. Walang gaanong oras na natitira hanggang sa tao Guang Yanghui, bulong ng lalaki, para ito sa Emperor, muling sabi sa sarili, habang nakatanaw sa papalubog na araw, lumipas muli ng mga araw sa South Korea Airport. Habang binabasa ng ating bida ang isang calling card na hawak niya. MTS Entertainment, Agency Director Jang Taesan, Director of an Agency. Hindi na masama, ginawa ito ni CEO Huang. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa calling card ng nakangiti, soon ang Ana Group ay malapit ko nang mapasakamay, at si Robert lang ang nakakaalam na ako ang tunay na master ng Felton Hotel, at mula sa kanyang isipan ay may narinig ito na bulong. Tito, ayos ka na ba? Ayokong iwan mag-isa ang mama ko. Malapit na kitang makita. Sa panahon ng kaguluhan sa financial, noong 2008, marami kumpanya ang nagpalit ng kanilang mga may-ari. Ang mga epekto ay nadama sa loob ng maraming taon pagkatapos. Naging laro ito para sa mga korporasyon may labis na pera na ang karamihan mapapanood lamang, maya-maya ay may biglang tumawag sa ating bida. Daniel, sigaw nito, agad lumingon ang ating bida at nakita nito si Clara kasama ang magulang na nasa likuran nito, bumilis ang tibok ng puso nito at Clara, sambit nito na nabakas ang katuwaan nang makita si Clara. Samantala, tayo, bumangon. Ang mga inapo ng mga nakasuot ng metal mask, habang makikita ang nakasinding kandila na nagsisilbing liwanag sa isang madilim na lugar. Nagising kami sa mahabang tulog. Gamit ang espada ng paghihiganti, pinupuntirya namin ang leeg ng ahas at ng dragon. Mga anak ko, ihanda ang inyong sarili, sabi ng lalaking nakaitim, sobrang nakakatakot, tapakan sila, at tapakan sila muli, opo, sir. Sigaw ng tatlong lalaki ng sabay-sabay. Tatapakan natin sila ng paulit-ulit. Muling sabi ng mga lalaki, habang nakaupo ang lalaki sa gitna na parang trono at may mata ng tulad ng isang ahas.